anak ng Diyos. Anak ba tayo ng Diyos, mga kapatid? Amen. Amen, no? So, ang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, sa pagtawag sa Kanya. Okay? So, ngayong hapon tayo ay saglit na manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa hapon ito. Samahan mo nga po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, sa aming pag-aawitan, at sa aming pag-alaala, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, O Diyos, sa oras na iyong pinagkaloob sa amin upang malaya kami makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagsamba sa iyo, sa pamamagitan ng pag-awit sa iyo. Maraming salamat, O Panginoon. Nawa ang anak mo na gagamitin mo sa hapong ito ay puspusin mo po ng iyong kabanalan, Panginoon. Nawa ang kanyang mga labi ay maging malinis at daluyan ng pagpapala. At lahat na makarinig ay patuloy na nabiyayaan ng iyong salita. Thank you, Lord Jesus. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na narito ay mataimtim na namnamin nila ang sustansya ng iyong mga salita sa hapong ito. Nawa, Panginoon, patuloy ka pong pumagitna sa aming kalagitnaan at patuloy mo pong isabog ang iyong salita sa aming mga puso. Ito pang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang mga magigiting na mga awit ng panghapon na worship service. Si Ate Malo, si Alili, Hans, at si Ate Mel, at si Angel Faith. Ate Mel. may microphone dito kung gusto mo. Tayo po ay magsitayo na. Come
Yung sunod. Hindi ko magana. Ayan. Okay. Lord, remember
preserve sa inyo.
Salamat sa ating worship team. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon naman po, nasa panahon na tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nagdadali sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar Sandigit. Sa po ay magpapatuloy na. Yan. Kala ko ayaw na naman. Alam niyo, balat tayo. Kaninang umaga, wala yan. Kung napanood niyo. Wala lahat, pati yung mga Bible verses, wala. Mabuti na lang. Thank God. Binigyan niya ako ng biyaya na kahit wala dyan, ay nababanggit ko. Kasi ako naman ang nag-prepare ng mga sasabihin ko. Hindi lang ako marunong mag-input. Yung apo ko ang naglalagay dyan, yung PowerPoint. Hindi ko pa po alam. Bago po ako magsalita, ay meron po akong ibabalita sa inyo na napakaganda. Pansinin niyo, kakaunti lang tayo, di ba? Sa umaga, kakaunti lang. Siguro aabot lang tayo lahat-lahat. More than 40. No? Lahat-lahat na. Pang umaga at pang hapon. Pero, ang nakapagtataka, si Lord ay napakabuti. Mayroon na po tayo programa na tinatawag na internet broadcasting. No? Kaya kung nakikita nyo naman yung mga pinapadala ko sa inyo na nung Thursday, ang umawit lamang po ay Thursday, di ba? Nung nakaraang Thursday, February 13, ang umawit po sa amin ay si Ate Lisa. Ang ganda pag umaawit. Kasi nagugustuhan ko, naririnig mo dahil may ilalagay sa tainga. yung instrument naririnig mo, plus yung kanta mo, naririnig mo. Kaya napakaganda. No? At marami po nanonood. Maraming nanonood. At nagre-request pa nga. Sa katunayan, this coming Thursday, ang request sa akin, kantahin ko raw yung God Will Make a Way by Don Moen. Sabi ko, sige. At mayroon pang isa, yung The Power of Love, kantahin ko rin. Siyempre, kung makakasama si Ate Alili o si Ann o si Angel Faith, sila naman ang kakanta. No? Ang ganda siguro pag nakita kayo. Pero hindi ko kayo pipilitin. Gusto ko yung bukal sa inyong kalooban na talagang malaya. Mayroong dumarating. Sino kaya yan? Magdi-deliver. Pick up. Okay, so, napakaganda po. Dahil tingnan niyo, ang late natin. Ang late. Pero buong mundo, worldwide, ang nakakapanood. Halimbawa, nagsalita kami ngayon doon. Abay, wala pang isang oras. More than 300 na ang views. Hanggang araw-araw, umaabot na more than 1,000 ang views. So maraming nakakarinig. Ang ganda kaya nung speaker natin nung last Thursday, si Pastor Dan. Prepared na prepared, handang-handa. At totoo, yung mga nangyayari ngayon, yun ang kanyang message. Kaya, doon parang ang sinisisi, tayong mga ama. Kasi dapat daw, tayong mga ama, ipakita natin ang pagmamahal natin sa pamilya para huwag mapariwara. Kasi ang sabi niya, sa panahon kasi ngayon, maging ang ama, wala na ang panahon sa mga anak, busy na rin sa gadgets. Busy na rin. So napapabayaan, kaya ano ang sabi? Ang daming minor de edad, 14-15, nagdadalang tao na. Ang daming napapariwara. Kaya napakaganda po ng mensahe na ibinigay ni Lord para kay Pastor Dan. At ang daming nag-like, nagustuhan nila. Kasi realistic nangyayari ngayon. No, realistic. Kaya napakaganda. Kaya doon, parang ipinakikita, tayong mga ama ng tahanan at mga ina,
magkaroon pa rin tayo ng panahon sa mga anak natin. Sabi niya nga, siya, nakikipaglaro siya sa mga anak niya, di ba? Na, kunyari, may mga magnet, bingwit, yung mga isda, may magnet din, ha? Nag-aaruan magpingwit sila. So, tuwang-tuwa sila. Mamaya-maya daw, yung bingwit nila, nag-iispadahan na yung mga anak niyang lalaki. Di ba? Dahil ganyan ang tao, eh. Ang mga bata, ispadahan na sila. Okay, so, napakaganda po ng mensahe kung nakinig kayo. At sa huli nga, umawit din ako. Sino nakinig? Ano bang inawit ko? Pakikuhan na. Inawit ko sa pinakahuli. Pag hindi nyo nasabi, hindi kayo nanood. O, kita nyo? Hindi kayo nanood. Siguro, tinignan nyo lang sandali, inok nyo na. Ang ganda ng message. Ang ganda ng awit. Eksakto kasi. Yung inawit ko, yung inawit ni Steve Green. No? People need the Lord. Kasi yun ang solusyon eh. Sa sinabi ni Pastor Dan, ang solusyon po, lahat ng tao dapat makakilala sa Diyos. Dahil pag nakakilala sa Diyos, magkakaroon ka ng panahon sa Diyos, magkakaroon ka ng panahon sa asawa mo, vice versa, magkakaroon kayo ng panahon sa mga anak natin. So, may iwasan. Pero, dahil sa nangyayari ngayon, parang napakahirap. 3 taon, 4 na taon, may cellphone na. Busy-busy na. 5 years old, 6, walang katapusan. Yan nga ang sinabi ko minsan, ang gadgets, ginagamit ng diablo para mawala ang pagkakaisa sa loob ng tahanan. Thank God, sa pamumuno ni Kuya Alex at Ate Mel, ang buong pamilya kasama niya rito. Bihira pong mangyari yan. Na ang buong pamilya ay sama-sama nagpupuri sa Diyos, nag-aawitan sa Diyos. Hindi po bulag ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Yung ginagawa ninyo, kayo ay ulirang pamilya, ipinakikita nyo, pati kamag-anak nyo, or ano pa man, ipinakikita nyo na tayo ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Tingnan po ninyo, kami lang ni Mrs. Isa na kaming magandang patutuo. Dahil hindi kami tumitigil. Dahil hindi kami nagsasawa na ipangaral ang salita ng Diyos. Tingnan nyo ano ang nangyayari. Mahal din kami ng mga anak namin. Hindi na namin kayang buhayin ang sarili namin. Magandang hapon po. Kuya Ayin. Very good. Na inabutan mo pa na ang sinasabi ko kanina, dapat talaga ang buong pamilya sama-samang nagpupuri sa Diyos. Ang Diyos po ay hindi bulag. Ang Diyos ay hindi bulag. Nakikita niya po yan. At ano ang gantimpala? Pagpapalain po tayo. Hindi lang pinansyal ang pagpapala. Hindi lang pinansyal. Ang pinakamagandang pagpapala ay yung be contentment. Kontento ka sa buhay mo. Kung mahirap ka man, mayaman ka man, kontento ka. Complete. Wala kang hahanapin. Kaya nga itong programa, okay lang, hayaan mo lang bata, natural yan. Ito ang malaga. Tingnan nyo, si Ate Alili, mayroon po siyang business. Pwede kong bigyan siya ng 2 minutes na ipupus doon ang business mo, ang negosyo mo, nakapicture, nagsasalita ka, libre, walang bayad. Alam mo doon, ang sigilan doon, pag nagpatalastas ba ang tawag doon? No? Ang bayad per minute, mayroong 3,000. Depende. Mayroong 1 minute, 2,000. Depende, kasi bago rin sila. 2 years pa rin lang sila, katulad natin. 2 years. So, sa'yo, ibibigay ko ng libre. Ano man ang mga produkto mo, ipakita ko. Kasi marami pong nanonood dito sa Kawit. Sa Cavite, maraming nanonood. Kaya makikilala ang produkto mo. No? Ihanda mo yan, magkuhan ka, magsalita ka. Yung mga patalastas, papakita mo ang produkto, pipicturan mo, papakita yan doon. So, nakakatulong. Pero kung hindi member,
sisingilin ko. Kahit 1,500 a month. Kasi tayo, magbabayad doon ng 20,000 a month. Ngayon, libre. February. By March, 20,000 na po ang babayaran natin per month. So, kung mayroong hanggang 15 minutes, magbibigay ako sa advertising para tag 1,500 man lang, almost 20,000 na. May nag-donate pa rito, nakasamahan natin. Sabi niya, magbibigay ako ng 2,500 monthly para yung 20,000 monthly sa radio program. Radio din po yun. Yung internet broadcasting. No? Saka sa entire the world ang nakakapanood. So, ito ay pagbabalita. Hindi pa ito ang mensahe ko, no? So, kung mayroon pa kayo dyan mga kakilala, mga kaibigan na gustong i-advertise, kausapin nyo. Kahit bigyan natin ng yung hindi member, ha? Pag hindi member, mga 1,000 na. Pero 1 minute, mabro-broadcast ang kanilang produkto. Lalo na yung mga restaurant na masasarap ang pagkain, na-broadcast po yun, yung mga pagkain. Okay, so, puputulin ko na po. Tayo po ay, ayan, nawala na naman. Okay, ang ating pong topic sa hapong ito, nababasa nyo naman, the Bible. At ang ating text to, 2 Timothy 3:16. Yan po ang ating text to. So, tingnan po natin. Ang sinasabi po sa 16, all scripture is God-breathed. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, ang Bible daw po ay magagamit natin sa pagtuturo. Kaya nga tayo may Bible study. Tuwing Martes, tuwing Biyernes. Huwag na kayong pumunta sa Biyernes. Lahat kayo, yung walang ginagawa. Lagi nandito si Ate Mel, saka si Jennifer. Ama ni Rafael. Ay, ina ni Rafael. No? Jennifer. Yun ang lagi nandito. Kung magsasama pa kayo, dahil napakahalaga po, use for teaching. Malaki po ang maitutulong ng Bible study. Kami ng asawa ko noon na hindi pa kami pastor, hindi pa kami leader, pinagtyagaan kami for 4 years. Walang bayad, libre. Kasi ang katwiran ng guro, ng pastor, sabi niya, natanggap namin din ang kaligtasan ng libre. Kaya itinuturo nila ng libre. Kaya kami dito, 2 years na ako and 4 months kay Ate Lenny, wala din bayad. Kasi natanggap ko nga ang salvation ng libre. Kaya ituturo ko nila ng libre. O pati yung transportation namin, hindi namin kinukuha sa kama. Kung tutusin yung transportation namin, pwede kong kunin. Kaya lang, ang kaha natin sa ngayon, kakaunti pa lang ang pera. Ang ating pera, magandang hapon po. Buti dumating yung kapatid ni Ate Mel from Tansa. Okay, tanyo? Pamilya kayong pumupunta rito. Hindi bulag ang Diyos. O, nasaan ba ako? Naligaw na ako. Use for teaching. Bible study. Kasi without Bible study, kulang na kulang ang uupo kayo dyan para makinig lang ng message. Pangalawa, hindi kayo makapagtatanong. Bawal po magtanong hanggat nagsasalita kami rito. Kasi pag in-entertain po namin yan, walang patutunguhan ang mensahe ni Lord para sa inyo. Kaya bawal na bawal magtanong pag ako nakatayo rito. Pero pag Bible study, malayang-malaya kayong magtanong. Kung ano ang mga problema nyo, ano yung hindi ninyo maintindihan sa Bible, ako po ang ginagamit ni Lord para maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin niya. Okay, so, useful for teaching. No? Challenging. Challenge sa inyo.
umatid kayo kung wala kayong ginagawa. Bible study. Okay. Sumunod. Rebuking. Alam po ninyo itong rebuking. Kahit ako, hirap na hirap din. Kasi yung tukso, hindi man yan maiwasan. Darating at darating yan. Kaya, ang gagawin natin, in Jesus' name, I rebuke. Talagang i-rebuke natin yung mga lumalapit na tukso. Kaya yan, magagamit natin ang scripture for rebuking. No? Kung halimbawa, papasok. Kasi alam nyo, ang kasalanan nasa isip. Kung ano ang nasa isip mo, gagawin mo. Tulad noong hindi pa ako mananampalataya. Sasabihin ko, totoo. Bay, nasa trabaho pa kami, nag-usap-usap na kami ng mga barkada ko, kasamahan ko sa trabaho. Maganda doon sa pupuntahan natin, yung patay sindi ang ilaw. Mga batang-bata, mga bago. No? Mga bago ang nandoon. So, dahil wala pa yung Diyos noon, hindi ko nire-review. Nakukuha ba natin? Hindi ko nire-review. Kasi, nasa isip ko, gusto ko rin. Lalaki ako. Di ba? Pag wala ka sa Panginoon, ganun po. Ang lahat ng pangsanlibutan, ang lahat ng laman na pagnanasa natin, nandun tayo nakatulog. Kasi wala tayong Diyos. Ang mga walang Diyos po, sinasabi sa Awit, chapter 14, verse 1. Ano po ang sinasabi? Mangmang ang mga taong nagsasabing walang Diyos at ang kanilang mga ginagawa karumal-dumal sa mata ng Diyos. Ganyan po. Alam niyo po, kaya Bible ang ating topic. Maraming tao po ngayon na hindi naniniwala sa Diyos. Maraming tao nagkalat. Tingnan nyo punta ka ng sabungan paglinggo. Wow! Punong-puno. Diba? Minsan daw nag-usap si God at si Lucifer. Yung Diablo. No? Kasi sa totoo lang, noong sa panahon ni Job, nag-usap po ang Diyos at ang Diablo. Ang sabi ni Diablo, mahal ka lang naman na mahal ka ni Job dahil pinagpapala mo. Subukan mo huwag pagpalain yan pag hindi ka isinumpa. Kaya nag-condition sila. So, sige, huwag mo lang siyang papatayin, sabi ni God. Iyon, nawalan. Lahat ng kayamanan niya, nawala, namatay, pati anak niya, 10, patay, pati yung asawa niya, iniwan siya. Yung mga kaibigan niya, iniwan siya. Pero ano ang sabi ni Job? Hubad-hubad akong nakarating dito sa lupang ito. Hubad-hubad akong babalik sa iyo. Hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Talo yung Diablo. Pero ngayon may bago. Ano yung bago, Pastor? Nag-usap daw uli. Sabi niya, halika, punta ka sa sabungan. Kita mo? Ang saya, ang ingay. Logis, sa wala, sa meron, sa wala. Diba? At ang daming Kristo. Sa inyo, isa lang ang Kristo. Sulat natin, isa lang si Jesus ang Kristo. Pero, alok kayo. Kaya sabi niya, talo kita, Jesus. Mas marami akong kampon sa'yo. Mayroon pa raw nakita, ang haba ng pila. Kita mo? Akin lahat yan, yung nakapilang yan. Akin lahat yan. Nakapila sa luto, akin lahat yan. So, sa sabungan, panalo siya. Yung pila, pinagpipila. Mayroon ba kayong simbahan na nakapila ang tao hanggang labas? Ang haba? Wala. Sabi ni Lucifer. So, ganun na. Akin lahat yan. Pumunta naman daw sila sa church. Nakita niya, ang saya. Sisiip, ang daming tao. Kaya lang, sabi nung Diablo, from first, second, third row, or fourth, gising na gising yan. Nakaawitan yan. From 5th, 6th, 7th, and 8th, wala ka napapansin. Ang daming natutulog. Dahil air condition masarap. Ang daming natutulog. Ang sabi ni Diablo, ang lahat ng natutulog, akin pa rin yan. Kasi hindi nakikinig Lahat ng natutulog sa church, akin pa rin yan. No? Diba? Sabi ni Jesus, talo-talo siya. Pero hindi. Kung tatagal pa tayo, panalo si Lord.
Hindi ko na muna ngayon sasabihin. Hindi pwedeng matalo si Lord. Okay, nasaan na tayo? Useful for teaching, rebuking. Kasi itong rebuking, yan lang ang solusyon. Paglalapit na sa iyo yung tukso, sasabihin mo kagad kay Lord, Lord, nire-review ko po ito. In Jesus' name. Huwag nawa akong matukso. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Kasi ang tao po ay marupok. Aawitin ko sana ngayon ang taong marupok. Pero huwag na lang. Ang tao po marupok. No? Okay. Rebuking. And correcting. And training. Correcting, tama ba? Correcting and training. So kami po, mga pastor, may karapatan. Kami magpayo sa inyo. I-correct kung mali ang ginagawa ninyo. Kami pong mga pastor, karapatan po namin yan. Pero akong pastor, wala akong karapatan. Baguhin kayo. Hindi ko din trabaho. Si Lord at ako, mayroon po kaming division of labor. Ang trabaho ko po, magtanim, magdilig sa puso ninyo. Kasi ang mga sinasabi ko, itong tulad ngayon, yung mga naririnig ninyo, itanim nyo yan sa puso nyo. At ang Diyos naman ang magpapatubo at magpapalago nito. Ang Diyos ang magpapatubo. So may division of labor kami. Ako ang nagtanim tulad nito, sharing of Word of God. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos naman ang magpapatubo at magpapalago sa inyo. Bakit ganun? May division of labor kami. Hindi ko kayo kayang baguhin. Hindi ko trabaho na baguhin kayo. Ano ang trabaho ko? Ang trabaho ko ay magtanim. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang higit na mahalaga ang nagpapatubo at nagpapalago. So ang ibig kong sabihin, may trabaho ako, may trabaho ang Diyos. Diba? May division of labor kami. Ang trabaho namin, yan ang sinasabi, na teaching, rebuking, and correcting, and training, and righteousness. Di ba lagi kong sinasabi yung righteousness na yan? No? Mababasa natin sa 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po doon, si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa inyo at sa akin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay maging righteous. So, dahil nanampalataya ka tayo kay Jesus, ano na tayo ngayon? Ano ang sabi? Righteous. Because we believe God. Naniniwala tayo sa Kanya. So, I have a right. Lahat tayo may karapatan na anytime na bawian ng buhay, doon tayo sa langit tutungo. Nawala yung asawa ko. Okay. So, rebuking, correcting, and training, and righteousness. So, di ba ang lagi kong sinasabi rito? Tayo ba ay makasalanan pa? Hindi na. Tama. Bakit hindi na tayo makasalanan? Dahil yung kasalanan nyo at kasalanan ko, inako ni Jesus at binayaran niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maging sinless. Hindi na tayo sinful. Hindi na tayo makasalanan. Kaya tayo ngayon ay righteous. Mapalad kayo, gumagana ang laptop. Kaninang umaga, hindi. Kaya hirap na hirap ako. Pero okay naman kung papakinggan nyo. Okay. So, lipat natin. Ayan, ayaw na naman gumalaw. Pero hindi bali. Ayaw gumalaw. Ang ating pong paksa topic ay Bible. May oras pa naman po tayo. Nag-umpisa po tayo ng 5:15, 30 minutes pa lang. No? 5:10 tayo nag-umpisa, 35 minutes pa lang. Matatapos din po tayo ng 6:10. Okay lang ba sa inyo? Mayroon pa tayong 5, 10, 15, 20. Okay, so, the Bible. No? Sasabihin ko sa inyo, itong Bible, napakahalaga.
Maraming ang nagsasabi na itong Bible ay ginawa lang ng tao. Kaya, marami na po talagang tao na walang Diyos. Diba yung nangyari sa Los Angeles? Sabi nila, sa town nila, sa kanilang lugar, wala silang Diyos. Anong ginawa? Sinunog. No? Diba? So, kahit ngayon, diba? Sabi mo nga kanina, sa sabungan, ang daming tao. Pero pagdating sa church, salamat, ilan tayo ngayon? 15. Ganda, puno. 2 lang ang bakante. Natutuwa ako pag ganyan. Kaya kung makapagdadala pa kayo, para hindi naman sayang yung boses ko. Hindi naman sayang yung mga sinasabi ko. Dahil napakahalaga, di ba? Rebuking, correcting, teaching, and training in righteousness. Ayaw nyo ba na sa langit ang tungo natin anytime na bawian tayo ng buhay? Kaya lang ito ang huwag nyong kaliligtaan. Di ba? 3 lang ang tinuturo ko. Salvation with assurance. Sigurado, hindi nawawala. Pangalawa, hahaba po ang buhay natin. Pasensya na kung makulit ako. Kasi napakahalaga na humaba ang buhay natin na naglilingkod sa Diyos. Pero yung mga humahaba ang buhay na walang ginawa kundi magbarik, lumamon, kain dito, kain doon, puro kasayahan, puro bunga ng laman ang ginagawa, hindi po yan tatagal. Hindi po yan hahaba ang buhay. Sabi nga, may kasabihan, kapag araw-araw kang umiinom, yung atay mo nasusunog. Kaya ang karamihan ng edad, 50, pinakamatagal na 55, patay na. O bakit namatay? Dahil nga doon sa mga sabi-sabi. Diba? Uulitin ko lang. Huwag po tayong maniwala sa sabi-sabi na kung oras mo na, ay oras mo na. Sige nga, interviewin ko nga. Naniniwala pa kayo na kung oras mo nang mamatay bukas, oras mo na? Pakitaas ang kamay. Sino naniniwala? Dahil nangyayari, bukas patay kayo. Sino? Nagturo. Ang sinasabi ko lang, katotohanan. No? Wala po sa Bible, wala kayong mababasa sa Bible na kapag oras mo na, ay oras mo na. Wala. Ang mababasa ko sa inyo, dahil nandito sana, hindi naman gumagalaw, wala. Ang mababasa sa Bible, sa mga ngaral, chapter 7, pakinggan nyo, mga ngaral, chapter 7, verse 17, kung mayroon kayong Bible sa cellphone, tingnan ninyo ang sinasabi po sa mga ngaral, chapter 7, verse 17. Huwag daw po tayong magpakasama-sama at magpakamangmang, baka hindi mo abutin ang itinakda sa iyong oras ng kamatayan. Tatanungin ko kayo, anong taong edad, anong edad kayo itinakda ng Diyos para mamatay? Wow! Very good! Pag nagkuhan marka ako, 100 kayo lahat. Totoo, 120 ang gusto ni Lord. Pero itong mga taga-sanlibutan, walang kaalam-alam, ang laging sinasabi, nanonood kasi sila ng pelikula ni Philip Salvador. Panoorin niyo sa YouTube, i-search niyo. Pag oras mo na, ay oras mo na. Lalabas yan. Kaya naging siga sa pelikula si Philip. Walang kinatatakutan. Sa tunay na buhay, ako ganun din. Nung hindi pa ako mananampalataya, siga din po ako sa amin. Kaya nga ako ay nasapsap. Kaya ako ay napako ng tubo. Napalo. 7 stitches ang dahil po dyan. Ako ay napalo ng tsako. Sabok ang tayo ko. Ako ay nasuntok dito. Duro. Kaya dati, ang tamas ng ilong ko kaya dati. Tinamaan. Wala na. O, yan, nag-crack-crack na. Tinamaan niya ng suntok. Kaya, sayang yung tamos ng ilong ko. O, ano pa? Dinarel ako 3 times. Revolver. Ang revolver, umiikot yan. 3 bullet. Hindi pumutok. Bakit? May plano si Lord sa akin. Dahil alam niya na yung ginagawa ko ay hindi ko alam. Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, napakasama. Lahat ng Kristiyano pinapapatay, pinahuhuli, pinabibilanggo, pinarurusahan si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo
ang pinakamaraming books sa Bible. How many books ang ginawa ni Pastor? Ni Apostol Pablo. Kitaasan ka ba? Sino nakakaalam? Walang nagsasabi. Teaching and useful for teaching. Kung kayo nagba-Bible study, 13 books. Simula po sa Roma hanggang kay Titus. 13 books po. Siya ang nagsulat. Ang dami nilang apostol. Siya ang pinakamarami. Si Peter mayroon din. Si John mayroon din. Ang Matthew mayroon din. So, dapat talaga tayo nag-Bible study. Mahalaga po. 13 books ang sinulat ni Apostol Pablo. Kasama na dyan yung Galacia, unang unang Korinto, ikalawang Korinto, yan ang Thessalonica, ikalawang Thessalonica hanggang Galacia. Siya ang may gawa po niya. From Roma, sunod-sunod yan. Okay, so, bakit ko nasabi? Dahil dapat nag-aaral tayo ng Bible study. Kahit sa bahay niyo ulit, naalaala ko nga. Kaya Ate Alili, di ba? Nag-Bible study kami sa inyo. Natigil lang bakit? Napakainit noon. Maaari kaming ma-stroke, maaari kaming mamatay. Kaya sabi ko, tigil na muna ang Bible study. Kaya anytime, Ate Alili, sabihin mo lang sa amin, kung gusto nyo ng Bible study sa bahay nyo, balik po natin. Ibalik natin. Okay, nasaan na tayo? Yung hahaba ang buhay. Kaya sabi, mga ngaral chapter 7 verse 17 at mga ngaral chapter 8 verse 13, pareho po yan. Huwag daw tayong magpakasama-sama at magpakamangmang. Ano po ba ang ibig sabihin? Huwag tayong magpakamangmang. Ano po ba ang ibig sabihin niya? O inaantok na kayo? Alam mo, ang salita ng Diyos, masarap ang patulog yan. Ang pakinggan nyo na lang ito, naka-YouTube tayo. Pag naka-YouTube tayo, hindi kayo makatulog, pakinggan nyo, maya-maya tulog ka na. Ito asawa ko yan, ganyan ginagawa. Maya-maya tulog na. Kung gusto niya minsan live, yung nagsasalita ako na nagsasalita sa kanya, ang sagot niya, ayos. Kaya sabi ko, thank you, salamat po. Hindi na natulog ng asawa ko. Sa totoo lang, pag may natutulog sa inyo, yung istorbuhin. Dahil napakahirap hanapin ang tulog. Kaya pag may natutulog, huwag kayong maingay. Dahan-dahan lang ang lakad. Kasi habang natutulog ang tao, nare-restore. Restore ba ang tawag doon? Yung katawan natin dahil sa sobrang pagod, hindi yan nare-restore. Bibigay ka na. Hindi mo alam, pwede ka na mag-collapse. Pero pag nahimbing ka, kahit 15 minutes na ang ganda ng tulog mo, 30 minutes, balik ka na sa normal. Wala na yung pagod. Tanggal na yan. Di ba? Kaya igalang natin yung mga natutulog. Ang mga bata na yun, hindi. Apo ko. Kung makabukas ng pinto, bigla, magugulat ka, tulog ka, ito, naaawa ko, tulog, biglang gigising. At sisigaw pa kung anong kailangan niya. Di ba? Ay, hindi naman namin kinukorek dahil bata pa. Pero dapat, hinay-hinay, pagsabihan na. Kasi pag may natutulog talaga, huwag nating gagambalain. Okay, ba't napunta tayo dyan? Yung huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong magpakasama-sama. Ang ibig sabihin niya, tulad ko, ang sama ko noon, troublemaker ko, wala akong kinatatakutan. Dahil ang paniniwala ko, pag oras ko na, ay oras ko na. Kung mamamatay na ako noong panahon na siga ako, wala na akong magagawa. Mali. Wala sa Bible na mababasa ka na kapag oras mo na ay oras mo na. Ito pa nga sinasabi sa Hosea chapter 4 verse 6. People lack of knowledge shall perish. Pag kulang tayo sa kaalaman, mamamatay tayo ng walang sa lugar. O kaya dapat talaga tayo may alam. Kaya, di ba? Huwag daw tayong magpakamangmang. Anong ibig sabihin ng mangmang? Nandiyan na nga. Alam ko, sinabi ko na to sa inyo. Inuulit ko lang. Nandiyan na nga ang doktor.
may sakit ka. Hindi mo pa pinapansin dahil gusto mo yung albularyo. Kasi yung albularyo, mura lang ang singil. Eh, ang albularyo po, hindi yan lisensyado na maggamot. Dapat doon tayo pupunta sa lisensyado, yung mga doktor na totoo. No? Bagamat, hindi 100% ang doktor na tapat. Mayroon din pong doktor na ang habol niya, makapera siya. Pero parurusahan ni Lord yan, yung mga mukhang perang doktor. Kaya ipag-pray natin yan bago tayo pumunta sa doktor, na bigyan tayo ng tamang doktor. Prayer lang po is power. Prayer is power. No? Napakaaga pa, no? So, ang ibig sabihin ng huwag magpakamangmang, pag oras mo nang uminom ng gamot, dapat ka nang uminom. Kung oras mo nang magpadoktor, dapat tayong magpadoktor. Ito pa ang delikado. Maraming pastor na nagtuturo ng ganito. Alam niyo, 5 kami. 5 kaming nag-usap kagabi. Ako ang tinawag nila para makapag-share kung ano ang knowledge na bigay niya sa akin ni Lord. Kung ano ang teaching na gagawin ko. Ang napili ko po sa kanila, yung salita, kung oras mo na ay oras mo na. Yan po. Kasi yung pastor po doon, ang sabi niya, ako hindi na uminom ng gamot. Mamalaki pa. No? Hindi na uminom ng gamot. At yung may ubo ako, may sipon, herbal lang. Herbal lang iniinom ko. Sabi niya, ito, magaling na ako. Pero, alam ko, malat. Pero sinasabi niya magaling na. Para bang sinasabi nila, no need, doktor. Huwag na tayong magpa-doktor. Kontrang-kontra ko po yan. Pag yan ang sinasabi. Ang tawag ko po dyan, fatalistic. Dangerous. Extreme. Masyado ng extreme. Hindi raw kailangan ng gamot. Bigyan ko kayo ng example. In 3 minutes, tapos na ako. Halimbawa, nandyan si Kuya Alex, nasa barangay. May parating na bagyo. Inutusan si Kuya Alex ang barangay captain. Pumunta ka sa tabon to, sabihin mo sa mga bahay-bahay. Lumisa na sila. Mayroon tayo rito tinatawag na, yung pinupuntahan ng tawag doon? Evacuation center. Parang dito na tayo. Ang ugali ng tao, matigas ang ulo. Wala pa namang ulan, wala pa namang baha. Ayaw umalis. At mayroong isa na nasa building, kinausap ng barangay. Umalis ka na po dahil malakas talaga ang bagyong darating. Sabi niya, sa Diyos ako. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Wow, ang ganda. Ito na ngayon. Dumating na yung baha. Lumipat siya sa 3rd floor kasi hanggang 5th floor ang isang building. Lumipat sa 3rd floor. Nagpadala si Lord ng lansya. Sabi niya, hindi. Mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako mamamatay. Umabot sa top floor. Nagpadala si Lord ng helicopter. Hindi. Sabi niya, hindi ako sasakay dyan. Mahal ako ni Lord. Hindi ako pababayaan. Nalunod, namatay. Nag-report siya sa Panginoon. Sabi niya, bakit mo naman ako pinabayaan? Sabi mo, mahal mo ako. Hindi mo ako pababayaan. Ang sabi ni Lord, hindi kita pinabayaan. Una, barangay pinapunta ko sa iyo. Pangalawa, yung bangka, yung lansya. Hindi ka pa rin sumakay. Pangatlo, helicopter, pinadala ko. In-ignore mo pa rin. Ang tawag kasi dyan, extreme masyado. Dahil akala niya, talagang aalalayan siya ng Diyos. Yung nang-aalala niya, yung panguli, yung helicopter. So, namatay siya, napahamak siya. Kaya hindi po ako naniniwala na huwag na tayong magpa-doktor. Dahil ang doktor ay instrumento ng Diyos para sa ating health. Para sa ating health. Sabi nga, meron nga live healthier, live longer. Kaya sa Thursday, magsasalita ako. Ang aking topic, title, Eat Less, Live Longer. Nakuha ba natin? Eat less, live longer. Kukontrolin po natin ang pagkain. Kasi, tingnan niyo yung apo ko,
baba, 6'2" ang taas. Kasi hindi niya kinokontrol ang kain. Nakikita ko eh. Ang lakas. Parang ako noon, ganyan ang kanin. Ako noon, ganun. Kaya, in the long run, pag hindi yan nabago, kawawa. Kawawa. Kaya, eat less, live longer. No? Kaya, tinan nyo, ang mga poor na poor, walang makain. Di ba? Malulusog. Sa squatter area, mga bata, lulusog. Pero kaunti lang ang kain niya. Ang gaganda ng katawan, hindi matataba. Payat. Okay, so, yun lang ang aking gustong sabihin. Ito ang sinabi sa akin ni Lord na napakahalaga ng teaching, rebuking, connecting, and training in righteousness. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Ano nga ang title ng ating napakinggan? The Bible. No, kala ko nakalimutan ninyo. The Bible. Kaya tandaan natin, ang Biblia ay hiningahan ng Diyos na magagamit natin sa pangangaral, sa pagsaway, sa pag-correct at sa pag-train ng bawat isa tungo sa kabanalan, to righteousness. Nawa ang mensahe ng Panginoon sa hapon ito ay retain sa ating mga puso at isipan. Tanging amit po si Ann. Asan siya? Ito pa siya. Hala, nakakalimutan ko. Actually, doon na tayo. Pakinggan natin ang tanging awit ng pag-aandal. Okay lang. Adapter na? Thank you.
masukdulan ang biyaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Mas higit ang kanyang pag-ibig kaysa kasalanan na nagagawa natin. Na tinutumbasan niya ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan na nagagawa natin. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Ate Mel para ipanalangin ang mga handog. Panalangin. Maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, nagsama-sama po ka na aming pamilya. Maraming salamat po sa nagkaloob po at sa mga darating na nagkakaloob pa po, Panginoon. Maraming salamat po na maging daluyan po ng inyong pagpapala ang bagay na ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon naman po ay nasa bahagi tayo ng pagbabalita sa darating na Sunday. Sa darating na Sunday ay gaganapin natin yung worship through music. At pagkahapon ay ang pagbabautismo. So, kompleto tayong lahat ngayon, ang hapon na babautismohan. Salamat sa Panginoon sa inyong pagtugon. At bago tayo maghiwa-hiwalay, yung mga babautismohan ay magpaiwan muna sa sandaling orientation. No? May gagawin orientation para malaman ninyo ang kahalagahan ng bautismo. At sa iba pang mga pagbabalita, patuloy yung ating Bible study tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito po sa ating church. At tuwing Friday naman, sa ganap na ikatatlo ng hapon, doon naman sa bahay ni na Ate Lenny Caldejon. No? So, salamat sa Panginoon sa inyong pakikipag-isa. At ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor para sa basbas at panalangin. Inaanyayahan ko po tumayo ang kapulungan. Tayo po'y manalangin ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat. At muli at tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa loob ng isang linggo na kami ay mga pinagpala mo. Maraming salamat din po sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, dalangin ko po na kayo po ang Jehovah Jireh, God Provider. Marami po kaming negosyanteng membro, mga naghahanap buhay. Lagi ko pong ilalapit sa inyo, nawa Lord ay pagpalain ninyo sila. At hinihingi ko nga po ang basbas sa gabing ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwa ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Sa Sunday po, umaga lang po ang ating session. Wala pong tayong panghapon. At yung orientation, maiwan po, mga 10 minutes to 15 minutes lamang. Yung mga babautismuhan, sandali lang lamang po. 10 to 15 minutes.